minamahal. Amen? At bilang paggalang po sa salita ng ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen? At ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ating pong beloved elder, beloved brother Joben Ferrer. Praise the Lord. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumlangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa subong araw at tumalapay. Bago po lahat, sa mga dalangin na aming iginigalap, minamang lista, Waldo Estrada, Almeida, ay po maminaman na manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga kami supon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sampal noon. Huwag mo nawating namin kung pagkasala ko tayo puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat sa pagkakasalita, lang sa aming salita sa patibang ligo sa akin wala magagawa. Basahan lamang, alika po lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dahil papapalang espiritual. Sabi mo, mahal kapag sa dako ito, lalo ang mga minamahal bisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, kapag ka sa out, and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po ng malakas sa mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At atin na pong pag-aralan sa salita ng Diyos. Ngayon po lahat sa kapindutan ng ating pong beloved Darren Preacher. Ako po yung bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome dito sa gawain Sunday General Service po natin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito yung pinangalan po ating pong ginagalang minaman evangelista, ating Lord Evangelist Walde Estrada Almeida. At magantabay lamang po kayo at patapusin nyo ang banal na gawain. Pakinig na mainam sa mga salita ng mahal na Panginoon, tiyak kayo pilubos na pagpapalay ng Diyos na buhay. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kunin ang ating mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno, ballpen. Itala yung ating pong pag-aaral salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Walang matutulog mga minamahal. Amen? Aklat ng awit, Kabanata 48, talatay 1 hanggang 2. Ating unang talata, kindly, from the book of Psalms, chapter 48, verses 1 up to 2. Sa Tagalog muna and then sa English po tayo. Aklat po ng mga awit sa Kabanatay 48, talatay 1 hanggang 2. Iyong dinggin ito, o sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Huda, na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit. Psalms 48, 1 up to 2. Aklat ng awit, Kabanatay 48, talatay 1 hanggang 2. Dakila ang Panginoon, at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Maganda sa kataasan ang kagalakan ng buong lupa. Siyang bundok ng Siyon sa mga dako ng hilagaan na bayan ng dakilang hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, mga minamahal sa English, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion on the side of the north, the city of great King. Ating pag-aralan sa at ating pamagatan, referencing from our north. Alam po niyo mga minamahal, yung north
side ng portion, mga minamahal, kung titignan nyo sa mga navigator, lahat yan nakaangkla sa northern part. Even the compass. Kapag tayo po mga minamahal na talagang maglalakbay sa isang place, dagat, for example, ocean, na hindi mo alam kung saan ka pupunta, all you have to do is use the north. At siguradong ituturo ka ng compass doon sa north na yan. Amen. At kung ilang degrees dapat ang itatravel mo, papunta doon sa lokasyon na pupuntahan mo, yun ang magsasabi para hindi ka mawala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pong buhay, mga minamahal, we have our north. Lahat magsabing amen. Meron tayong hilaga sa ating buhay. At ang sinasabi ng talata, mga minamahal, na ang sabi ng Biblia, that great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. Ibig sabihin, mga minamahal, that city of our God, the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of whole earth, is Mount Zion on the side of the north. Meron tayong north, side of the north ng ating pong mga buhay, mga minamahal. Normally, ito yung ating the city of our God. Ito yung ating mountain of His holiness, ang kanyang kabanal-banalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ay nagbibiyahe ating patungo sa ating Canaan of our lives, the promised land, now is heaven. Di natin alam kung saan tayo pupunta. Reference your travel. Reference your journey sa inyong north. Ano ba yung north natin? Sa ating Diyos. City of our God. Na kung saan mga minamahal dito nag-iipon-ipon ang mga anak ng Diyos. It's a congregation. The city, the beautiful situation, joy of the whole earth. Sa pag ikaw, mga minamahal, itong north natin na to, kapag nagsasama-sama tayo, doon natin in-reference yung ating paglalakbay, mararamdaman mo ang kagalakan sa iyong paglilingkod. Hindi ka mapapagod, hindi ka magkakaroon ng doubt, hindi ka magkakaroon ng pagkasawa sa paglilingkod. Bakit? Instead na yun ang mga maramdaman mo kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po mga minamahal ang sinasabi, in our journey to heaven. Sa ating paglilingkod, di mo alam. Amen? Ngayon, di natin alam when, where, how. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, we have our north. Napakahalaga na sa place na yan where our God is, it is the city, saan ba talaga ang Diyos ngayon? Amen. Marami nagsasabi, dito sa amin ang Diyos, dito sa amin ang Diyos, dito sa amin ang Diyos. Libo-libo ang relihiyon sa ibabaw ng mundo. Pero nasaan talaga ang Diyos? Ang Diyos ay kung saan nararamdaman mo siya sa iyong buhay. Hindi siya bato, hindi siya semento, hindi siya kahoy. Siya ay buhay na Diyos na kapag pinuri mo siya, kikilos sa iyong harapan, mga minamahal, nararamdaman mong kagalakan. Dumating ka dito nakasimangot, dumating ka dito problema ang nasa isip mo, puso at isipan. Ang sabi ng Biblia, kapag naramdaman mo banal na presensya, gagalak ka. Amen? Gagaan ang napakabigat mong buhay. And that is where our God is. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. It is a place of congregation. Amen. Amen. Hindi ka pwedeng mag-isa lang. Hindi ka pwedeng It is a place where you talk to one another. It is a place kung saan mga minamahal nagpapatuto, makakapakinig ka ng mga patuto kung gaano katotoo ang Diyos sa kanilang buhay. Ito'y place na kung saan, mga minamahal, kapag nalulungkot ka, merong kamay na aalalay sa iyo. Kung ikaw ay nanlalamig, merong kamay na mag-aalalay sa iyo, tatayo ka muli. Sasabihin sa iyo, tuloy lang kapatid. Huwag mong tignan na gawang pagkakasala, humiikan kapatawaran, pero tuloy-tuloy ang paglalakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. It is where we model beautiful situation. Amen? Amen? Ang ilan, akala nila, ang masayang place ay doon sa disco, doon sa mga party, doon sa kung saan mga minamahal nandoon ang mga kamunduan. Pero that is not the model of beautiful situation. The model of beautiful situation is kung saan mga minamahal,
pag pinuri mo ang mahal na Panginoon, lalakip ang standard ebidensya, ang may karamdaman gagaling, ang may problema malulutas, ang mga nalulungkot bibigyan ng kagalakan. Bakit? Because we are with our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hebrew, Kabanata 10, talata 23 hanggang 25. Kylie? Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 23 hanggang 25. Ganito po sinasabi, na ating ingatang matibay ang pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alilangan sapagkat tapat ang nangako na tayo'y mangagtinginan upang tayo mag-udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung ngayong inyong namamalas na malapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Maaaring sa oras na ito, mga minamahal, we have our own way of serving God. Masasabi natin sa dami na nabasa mo kasing libro, madami na napanood mong nobela, telenovela. Amen. Ang dami mo nang natutunan sa buhay, mataas ng profesyon mo, ang dami mo na nakausap, and now you have your own way of serving God. Amen. Pero parating sinasabi na mahal na Panginoon, reference your journey towards your Lord. Ano sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Huwag mong pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen. Amen. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Panghawakan mo ang propesyon ng ating pananampalataya nang hindi nag-aalinlangan. Amen. Lahat na naniniwalang ang mahal na Panginoon Jesus ang ating kaisa-isang Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, no matter what, amen, no matter what will happen, alam mo, mga minamahal, na ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon Jesus, nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Whatever will happen, sabi niya, hold on unto your unwavering, your faith, mga minamahal. Grabe. Amen? Amen? Sapagkat kapag sinabing hold on, hindi ka titingin sa anumang nangyayari sa kaliwat kanan. Amen? Dahil kapag tumingin ka doon, ay, anong ba yan? Kala ko, yan pala, bakit ganyan yan? Magkakaroon ka na ng doubt. Aatras ka na. Di ka na dadalo. Di ka na pupuri. Mabigat na yung kamay mo, gustong pupuri, hindi mo magawa. Bakit? Nanlalamig ka na. Nagkaroon ng mga doubts sa iyong isipan. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, let us hold fast on the profession of our faith. Pag sinabing hold fast, no matter what will happen, ano mang gawin ng nasa kaliwa, ano mang gawin ng nasa kanan, ang nasa harap at likod, ang sinasabi ng Biblia, alam mo, totoo ang iyong pinanampalatayanan, nangyari mismo sa iyong buhay. Hindi po pwedeng babaguhin ito ng anumang sitwasyon sa iyong buhay, sapagkat alam mo ang Diyos mo ay totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Let us consider one another to provoke and to love and to good works. Pag sinabing provoke, sometimes akala natin sinasabi na, paggagalitin mo na ako. Pinoprovoke mo ako. There's other definition of provocation. Provocation, meaning ito'y pag-provoke mo upang hindi para sila magalit, o para sila sumama, o para sila gumawa ng masama, kundi sinasabi ng Biblia, provoke one another towards love. Amen. Hindi mo papayagan na karoon ng kaaway-away magkakapatid. Pinagkakasundo mo sila. May chismis na mali na sabi dito, hindi mo itinatransfer dito yung chismis dahil sigurado mag-aaway sila. Dapat be a builder of relationship. Nagkakasama mga anak ng Diyos upang na sa isang araw, yung mga nagkakasama mas loob, mga minamahal, magkakapatawaran at pupuri sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun daw ang ating norm. Amen? That's our norm. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi po pwedeng ikaw ay nasa bahay araw ng banal na gawain.
may webcast naman. Amen? Amen? Oh. Pero pag sinabi ng Biblia, hindi sinabi sana, okay, connecting our network one another. O, di mag-zoom na lang tayo. Di ba? Pero hindi ganun sinabi. Ang sabi niyan, not forsaking our assembling. Pag sinabing assembling, pagkakatipon-tipon ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag masamain ng ilan. Yang webcast natin ginagamit kapag yung sitwasyon na meron ka, wala kang chance na makadalo sa banal na gawain. Nandun ka sa bansa na walang banal na gawain, use the webcast. Nandun ka sa sitwasyon, di ka makabiyahe, may karamdaman ka, use the webcast. Amen. Amen. Nandun ka sa sitwasyon, mga minamahal, na you don't have any means para makadalo sa banal na gawain, use the webcast. But if you have the chance, if you have the means, na pumunta doon sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, there's no way na hindi ka sasama sa mga anak ng Diyos pumupuri sa ating mahal na Panginoon. Maramang po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi sinabi dito, let us not forget the networks. Hindi sinabi. Ang sabi niya, the assembling. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. And as the mother of some, ginagawa kasi ito ng ilan para ma-justify their existence, para masabing Kristiyano kuno. Amen? But exhorting one another. Pag nagsama-sama tayo dito, mga minamahal, totoo nga, magkakasama nga kayo, pero hindi naman kayo nag-uusap. O nga naman. Pag sinabing assembling, mga minamahal, ay talaga nag-uusap-usap tayo with one goal, and that is to worship our God. Amen. Amen. No other agenda. Wala tayong ibang agenda, kundi ang purihin, ikapupuri, lahat ng gagawin mo sa ikapupuri ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pero kapag nandito ka mula kanina, hindi mo pa magandang magawang kausapin ang katabi mo. Anong silbi na nandito ka nga, but you're not communing. Hindi ka nakipag-usap, hindi ka sumasama, hindi mo man lang mahay, hindi mo man lang makumustang yung kapatid. Amen? Ang sabi ng Biblia, assembling, pag nag-assembly tayo mga minamahal, pinag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos. Kinakausap kong katabi. Nginingitian si katabi. At nagsasabi tayo ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating katabi. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Lahat ng mga kumumusta sa kanilang kapatid mula kanina, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. O, yung ilan hindi makapalakpak. Bakit? Basta umupo lang, bahala kayo. Mas importante na kadalo ako. Amen? Di yan ang north ng isang Kristiyano. That is not what the will of God. Ang sabi ng Biblia, kinuha mo, tinanggap mo ng libre, ipamahagi mo ng libre. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, Psalms, mayroong mga Kristiyano, mga minamahal, seem to be knowledgeable already about the words of God. Amen? Kaya ang ginagawa nila mga minamahal, nagsasawa na sila sa salita ng Diyos. Si brother na naman, Joby na naman, alam ko na yan. Pag tayo mo pa lang dito, hindi po sinasabing bersikulo, hindi na yan makikinig. Magseset na kaagad ng boundary. Si brother na, ay, ba yan? Yaks. Amen? Ginaganon-ganon natin. Because we know, alam na natin ang lahat ng bagay. Amen? Akala natin perfecto na tayo. We are knowledgeable enough. We have all the wisdom. Dahil matagal na kasi tayo. 20 years na tayo, 10 years na tayo, 30 years na tayo. Kaya kapag mayroong preaching, nag-preach sa atin, mga minamahal, bata, kaysa sa atin, ginaganon-ganon natin. Huwag mong tignan ang edad ng iyong kausap na nangangaral. Ang tignan mo ang salita ng Diyos na kanyang dinadala. Sapagkat ang salita ng Diyos, siya yung ating ipinunta dito at hindi yung mangangaral. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. We ignore, nagsasawa tayo. We ignore the messages. Amen? Ini-ignore natin. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw, the norm of God, the north, sabi niya,
side of the north na sinasabing nandoon ang kalooban na hindi tayo dapat hihiwalay, pakibasa dito sa aklat ng Joshua, ang kabanata ay 1, talata ay 8. Amen. Aklat po ng Joshua sa kabanata 1 sa talata 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Tingnan niyo yung mainam. Attention, dun sa mga Kristiyanong akala natin, alam na natin lahat ng bagay. Na kapag tayo'y nagkaroon ng preaching na ginagawa ng isang bata o sino man sa ating mga kapatid na hindi natin gusto, hindi na tayo nakikinig, mga minamahal. Inuulit ko, ang ating pagdako dito ay hindi doon sa mga tao, kundi para sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. So kapag nagsasaaral sa mahal na Panginoon, huwag yung tingnan yung mga ngaral. Ang tingnan nyo yung ipinapangaral sapagkat yan ay galing sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ito mga batas na ito ng Diyos, hindi ito dapat mawalalayo sa iyong mga labi. Amen? But thou shalt meditate therein day and night. Amen. Brother, paulit-ulit naman yung mga bersikulo mo kasi. Amen? Pero hindi pinag-uusapan ng bersikulo, mga minamahal. Kapag ang choir nagsabing maglista kayo ng mga verses, hindi ang pinag-uusapan, mga minamahal, ay mga verses. Ang pinag-uusapan ay kung ano ang mensahe using those verses. Kaya kung titingnan ng mga notebook ng mga choir, ng sino man sa atin, kapag tinignan natin pamagat, okay yun, representing from our north. Di ba? Pag naman binuksan yan, puro bersikulo yan, useless yan. Amen. Ang kailangan makita dyan, anong mensahe ginamit ang mga bersikulo na yan? Sapagkat yun ang dapat malaman natin, mga minamahal. The message of those nangangaral natin, ating mga pastor, dahil yun ang dapat makuha mo. Amen? Na kapag binibigay ang mensahe na yan, lahat yan hinango sa bawat salita, mga verses ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo binabumabasa ng mga verses. Amen? Kaya nakikita nyo, parang pare-pare yung mga bersikulo. Totoo, pare-pare yung mga bersikulo. Pero iba-ibang mensahe niyan. At yun dapat ang pagka-excitedan ng dapat ng mga Kristiyano. Ano ang mensahe ngayon ng linggo ito? Ng Miyerkules na ito, anong mensahe? Ng overnight ito na Biyernes, anong mensahe? Bible study, anong mensahe? Hindi yung tayo mga parang nagsasawa na tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, meditate! Amen! Pag sinabing meditate, bawat sitwasyon ng iyong buhay, yung aking bersikulo kanina na ang aking unang paggising devotion ko, Bible devotion, for God so loved the world that He gave it His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Iniinis ako nito ngayon ng isang taong ito. Paano mo yun magamit para ikaw ay mag-meditate doon sa salita ng mahal na Panginoon? Amen? Kung ikaw yung tao nag-iisip, mga minamahal, sasabihin mo, itong tao iniinis ako, ang masamang tao. Pero ako rin naman naging masamang tao. Pero pinatawad ako ng mahal na Panginoon. Amen? So ito patatawarin ko rin dahil pinatawad ako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun ang pag-meditate sa salita ng Diyos. Amen. Kaya dapat daily, mayroon tayong daily devotion. Paggising mo sa umaga, bumuklat ka, mahal na Panginoon, anong mensahe mo sa akin sa araw na ito? Bumuklat ng bersikulo, kung anong nabasa mo, gamitin mo yan sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Ang sinasabi ng Biblia, uulitin ko sa inyo, meditate day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Pagpapalain ka pala kapag ginawa mo yung bagay na yun. Amen? Amen. Ang problema, natatamad tayong,
pag i-meditate yung salita ng mahal na Panginoon eh. Amen? Pagdating ng linggo, nandito tayo, mga minamahal. Mamaya, pagkatapos, tanungin lang kung anong bersikulo, anong napag-usapan. Hindi natin ma-memorize. Hindi natin matandaan. Hindi mo kailangan i-memorize. Amen? Pero kapag yan na i-apply mo sa iyong buhay, anytime na tanungin ka, hindi man exact yung verbatim na pagkakasalita sa iyo, alam mo ang ibig sabihin nito sa iyong buhay. Magagawa mo sa iyong pang-araw-araw. Amen? Amen? That is meditation. Kapag ginawa mo daw yan, mga minamahal, your ways, your life will become prosperous. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. At ito pinakamaganda, and then thou shall have a good success. Lahat ng gustong maging matagumpay sa buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Subukan ninyong pagbulay-bulayan parati ang salita ng mahal na Panginoon. There is a promise behind that. Magkakaroon ka ng magandang buhay. Amen? Amen? Take note. Meron tayong other thing na dapat natin pag-usapan dito. Yung ating nabasang una, ang sabi na the city of our God, di ba? Side of the north, ito yun daw. Pero tandaan nyo, mayroong isang bersikulo sa Biblia na nagsasabing, si Satanas galing sa side of the north. Doon siya Hindi. Basahin natin mga minamahal. Isaiah, ang kabanata 14, talatay 12 hanggang 14. Tingnan nyo, makinig mainam mga minamahal, ha? Kasi kapag babasahin nyo yun nandun sa internet, ay talaga maliligaw ka. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal. Pero dapat, kung ano ang turo ng mga pastor, huwag kang lalayo doon. Hindi ka mawawala. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palagpak, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Kylie? Aklat po ng Isaias, kabanatay 14, talatay 12 hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maring hindi nyo nakita doon, pero ilagay natin sa English. Ang sabi ng English, mga minamahal, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Paano yan? Sabi mo kanina, ang side of the north is the city of our God. Ang ating pero ito, si Satanas, sabi niya, I will send congregation in the side of the north. Lahat ng hindi inaantok, pumalagpak ng malakas sa ating malapay na. Kung ikaw tama minamahal, nag-anticipate ka agad, magbigay ka ng bersikulo, ayoko na hindi ka naman, hindi mo malalaman ito. Kung hindi ka na dumadalo, dahil alam mo na, hindi mo malalaman ang katotohanan. Paraman po natin ang ating malapay noon. Amen? Amen. Sapagkat dito pa kung titingnan nyo mga bersikulo, akala sometimes they cross against each other, but it's not. They do not contradict each other. Ang kailangan mo lang, kapatid, dumalo ka sa banal na gawain. Makinig sa mga pangaral, mag-share, magsaliksik sa salita ng malapayan. Huwag lang dito, kundi sa bahay mo magbersikulo ka rin. Magkaroon ka ng devotion. Bakit? Magre-reveal sa iyo ng katotohanan, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano nangyari yan, mga minamahal? Na yung side of the north, na sabi ng city of our God, biglang sabi ni Satanas dito, sasabihin niya, I will ascend in the city, the side of the north. Amen? Ito'y isang hiwaga, mga minamahal, na dapat bantayan ng mga anak ng Diyos. Ating basahin, 2 Tesalonica,
Ang kabanata ay 2, talata ay 3 hanggang 4. Kindly. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat na nakaunawa niya, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, let no man deceive you. Huwag kayong padaya. Mantaki mo, sinabi ng unang talata natin, the side of the north is the city of our God. Amen. Amen. Biglang mabasa mo sa pangalawa, sabi ni Satanas, ito nga kongregasyon nito, tapos magiging side of the north, dito ako sasampa. Grabe. Amen? Pero sabi ng Thessalonica, mga minamahal, that let no man deceive you by any means, for the day shall come. Darating ang araw. Amen? Except there come a falling away first, and that man shall be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalted himself above all that is called God. Darating ang araw, mga minamahal, si Satanas, sa gitna ng mga nagpupuri na sinasabing Kristiyano kuno, tatayo, hindi na naman malaya, nandun na pala sa gitna, ang nasusunod na yung kanyang kalooban, hindi na ang mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun. Sinabi ng Biblia, basahin niyo yan, 2 Thessalonians chapter 2, 3-4. Malalaman na lang natin, mga minamahal, ang dati-dating mga mainit na Kristiyano, dati-dati ang pinakabida sa banal na gawain, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Darating ang panahon, hindi na siya ang bida. Sarili na natin. Amen? Ang bida. Nagpamayabangan na tayo, mga minamahal. Amen? Wala na yung glory to God. Hindi natin naman malayan yung mga minamahal. Amen? Sapat ang sabi niya, darating ang panahon, doon mismo sa sinasamba ng mga tao, tatayo ako doon. Sasabihin ko, andito to yan, ako ang Diyos. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, hindi nagsasawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Huwag kang lalayo doon sa tinatawag nating mga north of your side. Amen? Kung saan ang linya ng mga minamahal, may mga times na hindi mo alam kung nasaan ka na, still fix your eyes on your north. Doon sa kongregasyon, doon sa city of our God, doon sa kung saan mga mayroon nagsasabi sa iyo, mga mayroon na kapag dumating ka dyan nalulungkot, magagalak ka, may lakip na bantandat ebidensya. Bakit? Hindi lang istorya. Signs and wonders shall follow them that believe. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Saan yan? Ay brother, hindi yan sa Jesus Miracle Crusade. Sa iba yan siguro. Tingnan nga natin kung talagang hindi nga dito, mga minamahal. Amen? Pag hindi dito, di mapalad tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But I am sure, dito nakita nyo, grabing pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi na ang mahal na Panginoon sa ating tinatas dito, walang banal na presensya. Pumunta ako ng Germany, air condition, paglabas mo, malamig pa rin. Amen? Matatapos na kami, ang haba-haba ng papuri, ni isang patak na luha, wala nang maramdaman. Bakit? Malayo ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? That time, wala pa tayong banal na gawain sa Germany. Pinagpala ngayon. As I see, meron na tayong banal na gawain doon, mga Bible studies natin. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia, hindi sa ganda ng lokasyon, hindi sa ganda ng pagkanta, hindi na sa ganda ng tugtog, ang tagumpay ng isang banal na gawain, kundi sa pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng 2 Timothy, kindly, 2 Timothy chapter 3 verses 1-5, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen?
Aklat po ng ikalawang Timoteo sa kabanata 3, talatay 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, right. mga lilo, mga matitigas ng ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, tatapwat tinanggihan ang kampangyarihan Amen. ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. I-check natin mga minamahal sa ating sarili. Alam natin ang nararamdaman natin sa oras na ito. Alam natin ang mga ginagawa natin. Amen. Kapag daw si Satanas na ang unti-unti nag-take over sa ating sariling kongregasyon, mga minamahal, sa ating pagsamba, mga minamahal, ito daw ang mga makikita sa mga huling panahon. 1, magiging lovers of ourselves. We don't care for our brethren. Ang importante, mayroon akong kinakain. Ang importante, palakpak ko ng palakpak ko lang pakialam sa iyo. Amen. At kapag magbibigay ako, ba't akong bibigay? Kailangan ko pa ito sa lovers of ourselves. You don't care na yung pagbibigay mo pala ay para gamitin yung mga Kristiyano, yung mga taong hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. You don't care. Importante, naglilingkod ako. Lovers of ourselves. Pakatandaan niyo mga minamahal, huwag mong sarilinin ang kaligtasan. Kapag sinarili mo ang kaligtasan, magiging malungkot ka doon sa langit. Ang laki-laki ng langit, tapos mag-isa mo lang doon. Ang sabi ng Biblia, kapag nanlulupaypay ang iyong kapatid, puntahan mo, palakasin mo at itayo para kasama mo siyang magmamana ng buhay na walang hanggan. Walawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Hindi po pwedeng lovers of ourselves. Dapat nandoon ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Hindi ka masaya na kung anong pinagpala ka, hindi mo i-share sa kabila. Si-share mo yan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, sa huling panahon, kapag ikaw nang unti-unti nag-ahari na si Satanas sa iyong buhay, you don't care for other people. You will care for yourselves alone. Amen? Wala pa naman. Dito yan. Lahat ng hindi pa gumagawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Amen? Pinagpala pa rin tayo. Amen. Second, covetous, sakim, kasakiman, excessive desire to possess things or anything na magawa mo, stay on, maski na you don't care what other will happen to other people. Gusto ko magkaroon. Tapos nakita mo yung may asawa na may asawa. Gusto ko yan. Sobrang nagiging sakim. At hindi ka mo na magawang i-consider what is happening to your people, to other people. Wala pa naman yan dito yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Boasters. Lahat ng mga Kristiyanong hindi mayayabang sumigaw ng praise the Lord. Wala nang mayabang na Kristiyano. Amen? Dati-dati, puro tayo kayabangan sa buhay. Amen? Pero ngayon, di na. Nandoon ang kababaan ng loob para ating mga minamahal. Nakikita natin yan sa bawat isa. At hanggat nandaramdam mo yan, hindi plastic yan. Sapagkat is any time, any situation, any circumstance na mangyari mga minamahal, lumalabas ang kababaan ng loob ng mga tunay na anak ng Diyos. Hindi mo makitaan yan ng pagmamayabang. Amen? Marinig mo parati, po, opo. Marami yung opo, praise the Lord. Opo, praise the Lord. Maski na matas ang pinag-aralan, nakikita mo, nagwawalis, naglilinis ng CR. Amen? Sa kanilang mga kanya-kanya trabaho, ay grabe, hari-hari. Pero pagdating sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nandoon ang kababaan loob. Ang kaganda nito, pagdating mo sa may trabaho mo, maminamahal, hindi nawawala yung kababaan ng loob. Sasabihin ng ilan, ay sir, ay madam, hindi ka dapat nagaganyan. No. Sa amin, sa Jesus Miracle Crusade, kami tinuruan magpakumbaba parati. Palawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya ang gaman nangyayari, mga minamahal, kinagigiliwan tayo ng ating kapwa-tao. Gustong-gusto tayo makasama. Kapag mayroong lakad, punupuntan tayo kasi mag-ingat ka kapag may lakad tapos ayaw sumabay sa iyo yung mga Kristiyano, mga tao. Yung kasama yan. May problema sa iyo. Ang isang totoong Kristiyano, mga minamahal, gustong-gustong kasama. Kinakausap parati. Bakit? Sa pagkausap sa iyo, nabibless sila. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay doon. Pero kung ayaw kang kausapin, tingnan mo ang sarili mo, kapatid. Baka may problema. Amen? Sabi ng Biblia, once you receive the blessing, be a blessing to others. Para na sa ganun, mga minamahal, all for the glory of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Next, blasphemers. Lapastangan. Wala naman dito yan. Amen? Pinagpahala pa rin tayo dyan. Disobedient to parents. Lahat ng masunurin sa mga magulang sumigaw ng praise the Lord. Tinadaan sa ilong. Amen? Hindi pwede, mga minamahal, mga anak. O tayo, na mga matatanda na, may mga magulang pa tayo. Amen? Hindi po pwedeng kapag nasa gawain ka, masunurin ka, pero pag sa bahay, hindi ka sumusunod sa magulang mo. Amen? Amen? Dapat nakikita. Nakikita yan. Hindi ka mapilitin yan. Talagang yan talaga ang buhay mo. Masunurin ka talaga. Totoo yun, mga minamahal. At pag mayroon kang ni-request, pag may ni-request ka sa nanay mo, tatay mo, na naging masunurin ka, lahat yan, maski na anong meron siya, ibibigay sa iyo. Bakit? Masunurin kang anak. Kapag humingi ka at walang-wala siya, malulungkot yan. Dahil isang kawalan sa kanyang pagkakataon na ibigay ang pangangailangan mo. Dahil masunurin kang anak. Amen? Kaya sabi niya, mas maganda ang maging tunay na anak ng Diyos, nagiging masunurin sa mga magulang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag naghahari na sa iyong pagpupuri sa Diyos, ay si Satanas unti-unti kanyang kinokongker. Tandaan mo yan, kapatid. Nandito ka talagang praise the Lord ka. Pag uwi mo sa bahay, konsumido ang magulang mo. Pag ganun ka na, kapatid, tingnan mo yung ginagawang paglilingkod. Never tinuro na malapastor na maging masamang pag-uugali tayo, na maging suwail tayo sa ating mga magulang o sa ating mga kapatid o sa mga sino man nakakatanda. Amen? Kung saang turo yan na natutunan mo yan, kapatid, siguradong hindi yan sa mahal na Panginoon. Yan ay galing kay Satanas. Amen? Amen? Lahat ng hindi suwail sa magulang, muli pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And thankful. Lahat na mapapasalamatin. Sumigaw ng praise the Lord. Kanina nga, pinagpala tayo po isang linggo, di mo magawang purihin ng todo ang Diyos eh. Tapos sasabihin mo mapapasalamatin ka. Ang sabing papapasalamatin, hindi lang sa salita, kundi sa puso, sa isip. Hindi ka man maringgan na ikaw ay nagpapasalamat, pero umiiyak ka sa grabing kagalakan. Diyos, salamat sa pagpaibig mo sa akin. Salamat sa pagkakataon binigay mo sa akin. Buhay pa ako hanggang ngayon. Amen? Paano mo sasabihin nagpapasalamat yung umaga? Paano mo sasabihin nagpapasalamat yan? Nababagon ka kay Brother Jobin eh. Amen? Ang mapapasalamating Kristiyano, mga minamahal, hindi kailanman nabobore pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Excited yan. Amen? Kung nakita nyo, punta kayo sa Central Church natin, mga minamahal, ang banal na gawain, umaabot alas 9, alas 10. Ang mga Kristiyano hindi tumitigil, nandun pa rin. Excited sila. Sa atin dito, mga minamahal, bayan alas 3 na, grabe ko lang. Hindi inuuras. Bakit sinabi ng binabastan pastor, huwag magrilo kapag ikaw ay nandun sa banal na gawain? Dahil ba sa bawal ang rilo? Hindi. Kaya sinabi yun, mga minamahal, dalang Kristiyano, kapag may rilo, nakaganon parati. Tagal. 30 minutes na. Amen? Minsan may nagtatanong, ba't rilo bawal? Sobra naman yan sa Jesus Miracle Crusade. Hindi bawal ang rilo. Pero nais lang na binabastan pastor na kapag tayo nandito, hindi natin binibilangan ng oras, minuto ang mahal na Panginoon.
buong-buong isang 24 oras gusto nating ibigay sa Diyos. Because ito ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Totoo yan, mga minamahal. Amen? Minsan may nagsabi sa akin, nagpapatotoo daw, sinabihan nung nag-a-assist, tanggalin po niyo yung relo niyo, bawal po yan. Amen? Sometimes kasi kumisan din na talagang yung pagsabi natin talagang hindi na ipapaliwanag ng mainam, talagang magkukwestiyon sila. Amen? Hindi po bawal ang relo. Kailangan natin ng oras. Pero kapag oras ng pagpupuri sa Diyos, huwag mong uurasan ng Diyos. Tuloy-tuloy mong matadama ang banal na presensya ng Diyos. Kaya na mapagabi na, kaya na abutan ka ng umaga, walang problema. Ang importante, patuloy mong pinupurit, galak na galak ka sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Malapang po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na mapapasalamatin, sumigaw ng praise the Lord. Matuto na tayo mga minamahal. Amen. Amen. Talagang in everything, maliit na bagay, malaking bagay, dapat matuto tayo mapagpasalamatin sa mahal na Panginoon. Huwag mong complain ng complain. Instead na mag-complain, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil lahat, napakaraming meron ka na wala ang iba. Amen? Kung sa isang araw, bigla mo nakita nasira ang motor mo, huwag kang magalit dahil nasira ang motor mo. Amen? Gawa mo ng paraan yan. Bakit? Meron ka pang kalakasan. Ang iba, gustong pumunta, nakamotor, wala rin, tapos may lakas, wala pa rin. Pero ikaw, may kalakasan ka, may paa ka, pwede ka maglakad, papunta sa banal na gawain. Amen? You have so many things na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Kaya kapag may mga sitwasyon na nangyari, nababagot ka sa pangyayari sa bahay, pasaway ka, pinupurubok mo ako, hindi yan sa Diyos. That's not the side of the Lord. Ang side of the Lord na dapat mong pagbasihan ng kompas mo, doon sa kalooban ng mahal na Panginoon. In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay. Dahil ito ay sa kabubuti ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito, unholy. Hindi banal. Amen. Wala naman na siguro nakikitang kapag biglang pinasyalan sa bahay, naka-spaghetti. Amen. Wala mag-amen. Bahala kayo. Basta at least sinabi namin sa inyo, dapat ang mga anak ng Diyos banal sapagkat ang ating Diyos ay banal. Amen. Ngayon, kung ewan ko kung saan mo napakinggan yung turo na may sinusunod mo ngayon, ay hindi yan ang kalturo ng mahal na Panginoon. Amen? Mamaya, pag dumating ang rapture of the church at ikaw ay naiwan, ay hindi mo masisisi ang mga pastor. Hindi mo masisisi ang mga mangangaral. Ang sinasabi natin, be holy for our God is holy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Next, ang sabi diyan, grabe, incontinent, no self-control, false accuser. Alam niyo, false accuser, palabintangin, nawala ang singsing, singsing o kung anong mga bagay sa bahay ng iyong nanay o si Kwan yan. Huwag tayo palabintangin. Amen? Amen? Dahil ang lahat ng bagay walang nalilingid sa mata ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang mga minamahal, dapat, sabi niya, make peace. Gumawa ka ng kapayapaan. Dahil yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Despisers of good. First, mababangis. Meron pa bang mga mababangis na Kristiyano? Wala na. Amen? Amen? Na kapag yung nagagalit, yung hindi makontrol, nagtatapon ng kung ano, kumukuha ng itaka at nagaganon-ganon. Meron pa bang mga mababangis na ganon? Kung mayroon man, dapat itigil mo na, kapatid. Dahil hindi yung trono na pinagsamba mo, mga minamahal, hindi na sa mahal na Panginoon nandun. Si Satanas na, unti-unti ka na niyang sinasakop. Lumaya ka diyan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, high-minded, lovers of pleasure. Mas gusto nila pumunta doon sa picnic kaysa sa banal na gawain. Mas type nila ang pumunta doon sa party kaysa pumunta sa banal na gawain, pag maglingkod sa mahal na Panginoon. Lovers of pleasures.
Amen? Sa atin, nakita nyo, kung talagang lovers tayo ng pleasures mga minamahal, dito tayo sa may aircon. Pero bakit nandito tayo? Mainit ang panahon, pero nandito pa rin tayo. Bakit? Sapagkat ang ating pinupuri pa rin ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Pure pa yung ginagawa mong paglilingkod sa mahal na Panginoon. At ang sikat sa bawat gawain na ating ginagawa, hindi si Satanas, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Last, having the form of godliness, but denying the power thereof. Ang sabi ng Tagalog, banal na banal pagtignan, pero sa totoo lang, walang kabanalan sa loob. Amen? Ang tawag natin nung isang preacher natin noon, kapag nasa gawain, banal. Pero pag nasa bahay, banul. Amen? Amen? Hindi dapat ganun, mga minamahal. Ang kabanalan, hindi lang sa labas. Maraming nakapalta, mahabang buhok. Pero kapag, sa kalooban niya, wala man ng kabanalan, walang pagmamahal. Hindi ganun. Magkaroon ka man ng kasuotan na napakahaba, pero yung puso mo, hindi naman kalooban ng godliness na kalooban malapay noon, wala rin yan. Amen? Amen? Dapat in all our ways, the way we talk, the way we act, the way we do things, dapat nakikita ang kabanalan sa ating pong mga buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung lahat ng mga bagay na yon, mayroon kang mga problema at sabi mo, naku, natamaan ako nakadalawa ako nakaisa ako nakatatlo ako Ang sabi ng talata dun sa huli doon, sabi doon, turn away from them. Umalis ka diyan. Lumaya ka diyan. Alisan mo yan. Hindi iyan ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen? At kapag tayo po mga minamahal, dumarating sa mga buhay na yan, ang sabi ng Biblia mga minamahal, aklat ng Epeso, kindly, ang kabanata 6, talata 13, last 2 verses. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, kapitulo 6, ang talata po ay 13, ganito po sinasabi, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, wherefore, take unto you the whole armor of God. Hindi mo dapat kinasasawaan ang salita ng Diyos, yung pangangaral ng mga beloved preachers, ng mga beloved na ating mga pastor. Amen? Hindi mo dapat kinasasawaan yan. Amen? Yung mga makukulit, sabi natin kumisan, mga kulit si brother. Ang kulit niya, ulit na ulit. Ay, hindi mo dapat kinasasawaan yan. Dahil, kaya parati mo napapakinggan yan. Pagbibigay, sometimes may sinasabi, bakit pa ulit ang pagbibigay? Hindi ka pa kasi nagtatapat eh. Wala pa mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yan, mga minamahal. Sometimes may nagsumbong sa mga pastor, bakit si brother, preacher, walang ginawa kundi mangaral ng pagbibigay. Pati sa preaching, puro pagbibigay pa rin. Sabi ng mga pastor, ay kaya ganun yun dahil hindi pa kayo nagtatapat. Magtapat kayo, makikita ninyo, maiiba ang iyong mapapakinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi kinasasawaan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, dapat nagfo-focus tayo dun sa magpapalakas sa ating mga pananampalataya. Hindi yung magpapawala sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, take unto you the whole armor of God, whether that is faith, that is love, ano man yung lahat ng armor, complete armor of God. Pag tinuloy yung basahin yan, mga minamahal, that ye may be able to withstand in the evil day. Meron palang evil day. Kung merong Father's Day, may Valentine's Day, merong evil day. Amen. Aasahan mo na mayroong masamang bagay, mga araw na darating sa iyo. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, habang darating yan, dapat handang-handa ka. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Amen? Dapat parati ka nakakapit sa mga Panginoon. Inaatake na ako. Ang dami-dami. Huwag mo akong pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag ikaw ay bumitaw, ano mangyayari sa iyo? Sinong kakatutulong sa iyo? Wala kang tutulong sa iyo. Amen? That ye may be able to withstand in the evil day. Basahin niyo yan, Ephesians chapter 6 verse 13.
At kapag ikaw, sabi niya, kapag ikaw ay nakapagtagal at nalumpasan mo yan, during the evil day, mga minamahal, nalulupaypay ka. Amen. Manlalamig ka. During the evil day, luluha ka. During the evil day, sasama ang loob mo. During the evil day, nandyan aatake ang pride mo. And during the evil day, nandun mag-isip ka manlaban, nag-isip ka magrebelde. That is the time of evil day. Pero sabi ng mahal na Panginoon, during the evil day, wag mong iiwanan ang mahal na Panginoon. Patuloy ka dapat maglingkod, magpakainit. Maski na napakahirap pumalakpak, brother. Gusto pumalakpak, pero ang bigat ng kamay ko. That is your evil day. Amen? Pero dumadalo ka, napapakinggan mo pangaral, unti-unti yan. Lalakas yan. Amen? Normal lang, nalamig ka eh. Kapag nalamig, hindi dapat itinutulig sa, yaks! Malamig na Kristiyano. Ginagano natin. Akala natin tayo hindi na nalamig at malakas na tayo parati. Walang taong pinakamalakas, walang taong malakas parati. Amen? Kailangan natin ang mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kaya kailangan mong matama parating banal na presensya ng Diyos. Kaya sinasabi natin, maski na makulit tayo, sige lang, damin nyo, do agonizing prayer. Madama mo lang banal presensya ng Diyos. Kapag nagpapaalam ka na, ayoko na maging quiet. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, mag-fasting ka, huwag kang bababa. Sabi ng ating beloved Lord and preacher, sige, para yung mga mahirap sa atin, madaling bumaba, madaling umakyat uli. Sige, pahirapan natin ang pag-akyat, dadan sa kung anong fasting mahaba, para masigurado, totoo ang puso ng paglilingkod. See? Sometimes, minamasama natin yun. Pero hindi mo nakikita ang wisdom behind that? Ang gusto ng mga mangangaral natin, huwag mong iiwanan ang iyong katawagan. Amen? Ang gusto ng ating mga pastor, huwag mong basta-basta itapon ang iyong kaligtasan. Ang gusto niya, pakamahalin mo ito. Pakabigyan mo ng proteksyon na hindi mawala sa iyo. Dahil yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng talata, and having done all, kapag natapos ka na at talagang lupaypay at bagsak ka na pero hindi ka pa rin bumibitaw, ang sinasabi ng talata, stand. Tumayo ka muli. Ibalik mo yung dati mong ginagawa. Amen? Kaya maski naluray-luray ka na marami kang mga ginawa, dahil ikaw ay nalalamig, bumalik ka sa dati mong ginagawa, naging worse pa, dahil sabi ng Biblia, magiging worse yan. Ang sinasabi niya, isang araw, pag nagising ka na, hawak mo pa rin ang mahal na Panginoon, huwag kang mahiyang bumalik sa Kanya. Patuloy kang bumalik. Bakit? Unat kamay Kanyang tatanggapin. Bakit? Ang sabi niya, having done all, stand. Tumayo ka uli. Ganapin mo ang ginagawa mo. Kalilimutan niya nagawa mo. Hindi kanya i-condemn. Ang titignan niya, yung puso mong humihingi ng kapatawaran. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal, na nandoon ang takot, nandoon ang pag-iisip na akala sila pinabayaan na ng mahal na Panginoon. Amen? Brother, ayoko ba't ganito nararamdaman ko para bang hindi ko maramdaman ang Diyos? Ang layo-layo. Hindi Diyos ang lumayo sa iyo. Ikaw ang lumalayo sa Diyos. Amen? Amen? Kung sa oras ng mga minamahal, akala mo ramdam mo, layo na mahal na Panginoon. Hindi siya malayo. Ikaw ang lumalayo sa Diyos. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, pakatan din yung itong huling talata, Juan, ng Kabanatay 10, talatay 27 hanggang 28. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 10, ang talata po ay 27 hanggang 28. Ganito po sinasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung assurance na yan ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, walang sino man ang makakakuha sa kanila sa aking mga kamay. Kung ikaw ay nasa kamay ng mahal na Panginoon, sino ang kukuha sa iyo para ikaw ay mapahamak? Ang kailangan mo lang, pagtiwalaan mo parati
na ang Diyos parating nagmamahal sa iyo. Amen? Amen? Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawi at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Amen. Praise the Lord. Amen. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong Diyos. Nung una, ang sabi ko, hindi kita iiwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Alam niyo mo, minamahal, napakapalad natin na mayroon tayong Diyos. Marami sa atin, mga minamahal, we keep on sinning. Patuloy tayong gumagawa ng mga pagkakasala.
We thought hindi alam ng Diyos. We thought hindi alam ng tao. We call this secret sins. Pero maniwala tayo mo, minamahal. Walang bagay na hindi nahayag sa mata ng mahal na Panginoon. Even now, yung nararamdaman mo, alam yan na mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, ba't di mo aminin na mahina ka? Ba't di mo aminin na nagkasala ka? Ba't di mo aminin na kailangan mo ang Diyos sa buhay? Bakit hindi mo aminin na kailangan mo at ikaw nagkamali? Kailangan mo ng Diyos na magpapatawad sa'yo. Naghihintay ang mahal na Panginoon na yung pagbabalik. He's always waiting for you. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at makilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah! Ako'y hawakan mo, tulungan mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibalik Ang unang pag-ibig mo, ako'y hawakan mo. Huwag mag-ilalayo sa dakilang pag-ibig. ako'y hawakan mo. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming binibigyan parati ng pangunawa. You are the reference of our journey. Pag nakikita mong nalalayo na kami, ituwid mo ang aming bawat hakbang. Pag nakikita mong lumalayo ang aming puso, create in us a clean heart, O God. Kapag nakikita mo, mas gusto na namin mawala sa iyo kaysa ang maglingkod sa iyo. Bigyan mo ng kagalakan ng aming puso. Hanapin parati ang iyong mga salita. Ikaw lang ang aming inaasahan. Saka ng amin wala kami magagawa. Panghawakan mo po kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Mahabag ka sa amin, mahal na Panginoon. Sa pandalangin ng aming ginagalang minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida, aming mga minamanamang gagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Beloved newcomers, beloved viewers, ang salita at aral na inyo pong napakinggan, ito'y galing sa mahal na Panginoon. Nais siyang ipaabot sa inyo na anumang kasalanan meron ka, hindi yun makakahadlang kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Kung kanyang ang buhay, hindi niya ipinagkait doon sa krus ng Kalbaryo. Siyang kaisa-isang Diyos, sinupad niya kanyang pagka-Diyos para ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtas. Mga simpleng bagay na ating mga request, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Kagalingan na inyong mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, sisiw yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, sumunod sa kanyang banal na kalooban. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya.
Manampalataya ka sa isang Diyos. Ang pangalan niya, Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Umiibig sa iyo at sa akin. Mga tao makasalanan. Pangalawa, pagsisisi. Hindi na kailangan magsisi lahat ng tao. Walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. And up to now, nagkakasala pa rin tayo. Kaya hindi po pwedeng nagsisi ka ngayon tapos sa susunod di ka na magsisi. Sapagkat sa bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, tayo'y nagiging hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan natin magsisi sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ito'y ganapin mo sapat ginawa ng mahal na Panginoon bilang halimbawa. Pagtupad. Ang sabi ng Biblia, if you receive the baptism in water, in Jesus' name, tatanggapin mo ang karoon ng Espiritu Santo. Ikaw ay makakaroon ng kapangyarihan. Makalaya sa anumang kasalanan, anumang problema, anumang karamdaman. At ang pang-apat, kung nakita nyo yung lumuluha kanina, nakita nyo grabing kagalak, kung nanginginig, yun ang bautismo sa Espiritu Santo. You want to experience that? Serve the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Mararamdaman mo ang grabing kagalakan nagmumula sa mahal na Panginoon. Tanggapin mo, mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin mo, mahal na Panginoon. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawa. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapan na Jesus na itong mga anak. Nasaan man sila naroon ngayon sa oras na magkanyang pangangailangan, walang hadlang na hindi mo maabot ang kanyang pangangailangan. Walang bagay na napakahirap sa iyo upang hindi mo matugon ang kanilang mga panalangin sa oras na ito. Mahal na Panginoon, dinalangin namin sa panalangin namin, ginagamit mo yung Evangelista Will Estrada Almeida. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Patunayan mo sa kanila na ikaw ay totoong Diyos, kaisa-isang Diyos, upang sila maniwala at patuloy na maglingkod sa iyo. Yan dalangin namin siya, Mahal na Panginoon, patawarin sila sa kanilang mga nagpagkasala mo na sila nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat ang kanilang mga pangasaklat ng buhay diyan sa kanilang 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Makasama namin sila sa paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga panalangin, mga dinadalangin sa ating mahal na Panginoon, walang imposible sa Diyos. Kung tayo po may karamdaman, sakit sa puso, ang kaliwang kamay sa ating parte ng ating puso at ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may hika, mga minamahal, ilagay natin sa dibdib natin yung ating kaliwang kamay at yung ating kanang kamay sa ating ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may malas na buhay na sa ating magbago, na nandun na lugmok sa drug addiction, nasa ating magbago, itaas mo dalawang kamay. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapin ay salita kapag aming maramdaman sa itong Espiritu. Kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras sa pandalangin na aming ginagamit ng sa Will Estrada Almeida. Ang pumaminama naman magagaw sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19. Mga gawa ng kaaway, makaramdaman, kasawat in Jesus' name. Be healed. Be healed in Jesus' name. Stroke, kasawat in Jesus' name. High blood, leukemia, kasawat in Jesus' name. Pagkapabalik sa iglesia, kasawat in Jesus' name. Mga pananamig, kasawat in Jesus' name. Mga gawa ng kaaway, ay kumita kasawat in the mighty of Jesus, kasawat in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro.
Sapagkat sabi niya, angkinin mo na yung iyong pinanalangin. Amen? Hindi yung darating pa lang. Angkinin mo na pinagaling ka na. Amen? At lahat mo na ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po nagtatapos ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako na po sa ating pong mga announcement. Narito na po.